Alright, hello guys. Kamusta kayo? Naririnig ba ako? Hello, hello, hello. Ayan. So, hello po, hello, hello. Ayan. So, may mga pumapasok pa na. Alright, so kamusta kayo? Kamusta, kamusta? Ayan. So, tinamaan din ba kayo ng bagyo? Ayan. So, dito kanina, lakas ng ulan. Grabe. Sobrang lakas as in. Pati hangin, ano? Ayan. So, kamusta po kayo? Narinig ba ako? May mga tao ba rito? Magparamdam nga kayo, pakigalaw nga yung baso. Ayan. Alright, balik natin. Yun, number one. Ang galing, may number one agad. Alright, so, saan na yung presentation natin? Yun. And so, magandang araw po sa inyong lahat. Kahit maulan, ano, magandang araw pa rin. Alright, so, bago tayo mag-start, syempre, sound check tayo. Pa-type 1 naman ako, guys, sa mga nakakarinig sa akin. Ayan, so, pa-type 1 naman ako. Yun, one daw sabi ni Robert, si Gerald. Ayan. So yung iba po, naririnig po ba? Ayan, si Orlando. Hello, hello. Kay Julpa, hello, hello. Ayan. So sa mga nakakarinig, no? So, pakigalaw na lang po yung baso. Ayan, so, saan ba to? Ayan, ito pala yung nakasama. Ba't parang may nakaharang sa screen pa? Yun. Alright. So yun, so naririnig naman ako, no? So maganda guys is i-type nyo rin po kung taga saan po kayo or yung location nyo ngayon. Alright? Wag naman yung exact address, no? So yung location nyo lang kung saan kayo. Sa Davao, ayan. So para ma-shoutout ko kayo dito. Si Success daw ay taga Davao. Ganda ng pangalan, Success. Si Doc Ken ay taga Cebu. Si Robert is taga Batangas. Si Ma'am Rolinda ay taga Canada. Si Julpa ay taga Commonwealth. Si Gerald is taga Laguna. Ayan, so nakakatuwa naman, no? So ang dami at ang layo ng narating ng webinar natin for today. I think mamaya dadami pa tayo, no? So, alright. So, bago ang lahat, syempre, rules muna tayo. Kung okay lang po ba na mag-open ng camera tayo para makita ko po yung mga magagandang mukha nyo. Ayan. So, kung kaya naman, no? So, pero kung madilim sa lugar mo or maraming tao, ayan, kita ko si Julpa, di ba? So, pwede naman po, no, kung hindi talaga kaya, okay lang naman kung hindi po mag-open ng camera. I think kanina si F04K is naka-open yung camera kanina niya. No? Pero kung pwede nyo open, syempre mas maganda po yun para makita ko yung mga tao yung kausap ko. Baka mamaya paglingon ko, pusa na yung kausap ko, di ba? And then, mute lang natin yung mic natin, syempre po. Para at least hindi po tayo maka-disturb sa mga other attendees natin. And focus lang po tayo sa discussion. No? So, hihingin ko lang po yung oras nyo for half hour to 1 hour po para dito sa webinar natin para mas maintindihan nyo po kung ano yung ginagawa natin dito. And syempre para hindi nyo ma-miss yung mga importanteng sasabihin ko po. Diba? Alright, so next tayo. Ito. Joke ko lang naman to. No? Kasi nag-aantay ng yaman, walang ginagawa. Si Mr. Bean. Alright, so bago ang lahat, syempre pakilala mo na ako. No? So ako po si Emmanuel Casillo Jr. or people call me Coach Eman. Ayan, so model po ako. Naksin, hindi, joke lang po. So, ayan yung mga picture-picture, ayan. So, meron akong almost half decade of experience in crypto and forex trading. Alright? And meron ako currently na around 120 student traders. So, ang dami na, no? So, yung mga trader na to, yung mga tinutulungan natin, ginagabayan natin kung paano mag-trade. Nakakatuwa, marami sa kanila is kumita na ng around 4 to 6 digits in income. Alright? So, sino dito yung gusto nun? Meron ba dito gusto? Ng 4 to 6 digits na income? Pa-type yes naman ako, pa-type me. Ayan, kung gusto mo rin ng 4 to 6 digits. Pag sinabing 4 digits, syempre hanggang ano yan, 9,999, di ba? Kapag ka 6 digits naman, syempre yan yung mga hanggang 999,999. So 6 digits na. So currently, ang highest earner under my organization is siguro sa trading, mga 700,000 siguro or 600,000. Mga ganyan. Alright? So, me daw, me. Yan, sabi ni Robert. Yan, me. Alright. So, 11 years na ako sa mundo ng pagbibusiness. No? So, matagal-tagal na din po. Alright? So, bakit ko pinakita agad to? Kasi this is the reality of trading. When you are not guided, no? So, katulad namin, wala naman po kasing nag-guide sa amin nung before. This is back in February 2021. So, matagal-tagal na siya. So, walang nag-guide sa amin.
May community kami, yes, pero yung community namin, community ng mga wala ring alam po sa trading. Ayan, so wala rin kaming napapala sa bawat isa, no? So ito yung nangyari po noong February 2021. So gumamit po kami ng bot EA or expert advisor. I'm not saying na pangit po ito or anything. What I'm saying is, kapag hindi mo kasi naiintindihan yung isang bagay, di ba, parang hindi mo may expect yung possible na mangyari. So since hindi namin naiintindihan yung manual trading, and ang expert advisor po kasi is automated strategy ng manual trading, 'di ba? So galing siya sa manual, tapos ang ginawa lang niya in-automate. Alright? So ito yung nangyari po, no. So nasunog po tong account na to, at umabot yung nasunog sa akin personally at sa account ng wife ko po. Umabot siya ng around 500,000 pesos. Nakakalungkot man isipin, pero ganun po talaga yung nangyari. Alright? So hindi ko naman kayo para bulahin or anything na parang pinapangako ang lahat, 'di ba? So hindi po. This is the reality. And I'm saying this because it comes from experience. So na-experience ko siya na ganun yung nangyari. So yes, na very challenging, lalo na nung time na yun kasi po pandemic yun. So isipin mo, nasunugan ka ng 500,000, paano mo kikitain yun, di ba, nung pandemic? Alright, so before we engage dito sa forex trading, we've been doing business po like e-commerce nung time na yun. Kaso syempre, since nag-pandemic po, hindi na siya nangyari. I mean, hindi na siya naging feasible kasi nga, na-stop lahat, di ba? So yung suppliers namin from China kasi yung product na binibenta namin that time, na-stop lahat. Tapos lahat ng shipment, like sa mga couriers natin, na-stop din sila. Unless otherwise, na yung product mo is yung tinatawag na essential. Diba? So pag sinabing essential, yun yung pagkain, diba? Yun yung mga time na yun. Alcohol, mga ginagamit pang linis. So yung product naman namin is hindi bagsak dun. Kumbaga hindi siya belong dun sa category na yun. Kaya na-stop siya. Alright? Kaya na-engage kami dito sa trading. So we started 2020. Alright? So ito po yung nangyari. No? Ba't ko ito pinakita sa'yo? Para ipakita sa'yo yung reality. Na kapag wala tayong idea or walang nag-guide sa'yo ng properly, possible na mangyari talaga siya. Not to the point na magiging malaki talaga yung possible na nasunog. Na katulad nga nito, umabot ng 500,000 pesos po ito. Alright, so with that, forward tayo. So, ang nangyari po ng time na yun, no? So, ang successful sa unsuccessful people, nagdi-differ lang sila in how they handle failure. Yun yung lagi ko sinasabi. If you are a type of person na hinahandle mo yung failure as ginagawa mo siyang stepping stone for you to achieve something, believe me, you will become successful. Kasi I know several people na nagfe-fail din naman sa buhay. Meron ba dito guys nag-fail na kahit isang beses lang sa buhay niya? Kahit nagluto ka tapos nasunog, failure na po yun, di ba? May pumasok ka sa school, bumagsak yung subject, failure na rin yun. Tama? Meron ba dito guys? Pa-type ako naman. And so kung nag-fail ka na rin sa buhay at some point in your life, ayan, si Jul pa daw. Ayan. So, di ba pag nagpe-fail kasi tayo, ang number one reason yan kung bakit ka nagpe-fail is because you are trying something new. Correct? Kapag nagtatry ka ng bago, for example, nagbe-bake ka, di ba? So, malaki yung chance na mag-fail talaga siya. That is true. Kasi nga po, bago siya. Di ba? Pero, at times goes by, or tinatry mo siya ng tinatry, mas nag-i-improve ka, mas gumagaling ka. Kasi nakukuha mo na yung lesson behind it. Diba? So, ayun yung lagi ko sinasabi. Pero kung ilalagay natin sa ulo natin na I'm a failure person, hindi para sa akin yan, mga ganun, no? So, hindi na mangyayari sa akin yung results na mga gusto ko kasi I'm a failure person and everything. Wala nang mangyayari talaga. Alright? So, if you fail in your life, kahit isang beses or dalawang beses, mas maraming beses, be thankful, no? Be grateful kasi may mga lessons po yun na tinuturo yung mundo sa'yo. Alright? So, forward tayo hanggang sa kahit pa paano nagkaroon na tayo ng resulta sa trading. So, yung tao na nating nasunugan, ngayon nagka-resulta na po. Alright? So, nasunog ako ng 2021, pero ng 2022, kahit pa paano nakabawi po tayo. So, kumita tayo ng around 1.4 million pesos noong 2022. At lagi kong sinasabi na this will never happen if hindi ako nag-fail nung una. Bakit ko sinasabi yun? Kasi kung hindi po ako nag-fail nung una, hindi po ako magkakaroon ng urge na aralin itong trading. Alright? So, ibig sabihin, kung naging smooth lang lahat, kung naging parang smooth as butter nga ang sabi nila, kung naging puro profit lang ang lahat, di ba? Na hindi ka nakaranas ng talo, hindi ka nakaranas ng failure, hindi mo aaralin yung isang bagay. At naniniwala ako doon sa sinasabi na bumangon ka kung saan ka nadapa. Di ba? So, nasunog ka, di ba? Di aralin mo. Bakit ka nasunog? Bakit ka natalo? Alright? So, nung inaral natin, nagkaroon tayo ng resulta.
Alright? And then, forward tayo. So, nabago na yung lifestyle natin. So, nabago na yung lifestyle natin to the point na kahit nasaan tayo, kaya natin gumawa ng pera. Meron ba ditong gusto ng ganun? Pa-type me naman ako. Meron ba rito? Yung gustong kumita kahit nasaan ka. 'Di ba? Kahit nagta-travel ka abroad, kasama mo yung family mo, me daw, sabi ni Manuel. Ayan, si Orlando, ayan, so daw. So, napakaganda nung ganong experience. Napakaganda nung ganong lifestyle. 'Di ba? Na kumikita ka, sometimes is mas malaki pa dun sa posibleng maging sahod mo kung sakaling nag-work ka. Ang kagandahan kasi din sa trading, no, hawak mo yung oras mo rito. 'Di ba? Wala kang boss, 'di ba? So wala kang body clock, yung ano, 'di ba? So wala nag-aano sa ina, "Uy, late ka." 'Di ba? So kahit tanghali ka gumising, walang problema, right? And then ito na yung nangyari sa atin for the past 14 weeks. Alright? So ito yung na-document ko na withdrawals ko ng trading. Ayan. So ay, hindi ko naman nabago ito. 600. Ito hindi ko nabago yung 34,000. Ayan. So, ito siya, no? So, ito yung kinita natin for the past 14 weeks. So, umabot siya ng $6,618 or around 422,000 pesos. Mag-half million na for the past 14 weeks. So, paano ito nangyari? 'Di ba? Yung dating natalo ng kalating milyon, tapos kumita sa crypto trading, ngayon kumikita na rin sa forex trading. And before pa naman nito, nagkakaroon na ng profit. Ang nangyari lang po is napadali yung pagiging profitable because meron na tayong system na sinusundan. Kaya yun yung mahalaga. Hindi ko, ito pala yung hindi ko na-edit. Dapat pala siya 33,802. Ayan, ito siya. Yung pinaka-withdrawal niya. Alright? So, ito yung pwede rin mangyari sa'yo, no? Since nakikita mo na to at naka-attend ka dito, mas madali na yung pagdadaanan mo. Hindi mo na pagdadaanan yung katulad ng pinagdaanan ko or pinagdaanan namin ng mga kasama ko nung nag-i-start na talagang dumating sa point na natalo talaga, di ba? Alright? So, yung poor people and rich people, nagkakaiba lang po yan sa mentality in how they think. No? So, kadalasan, ang mga poor people, they talk about other people. While rich people, they talk about ideas. So, ngayon pa lang, i-congratulate mo na yung sarili mo kasi rich ka eh. Bakit ka rich? Kasi we are talking about an idea. Ano ba yung idea natin? Trading. Diba? So, ibig sabihin, we are not talking about celebrities, influencers, or kahit ibang tao. Kahit yung kapitbahay mo, hindi nga natin pinag-usapan, di ba? So, ibig sabihin, we are talking about ideas. So, ngayon pa lang, rich ka na. Alright? So, the rich people get richer because the poor think every opportunity is a scam. Kung isa ka rin sa katulad ko before, na ang tingin ko rin, akala ko yung forex trading is scam eh. Meron ba ditong ganun? Pa-type me naman ako. Ayan, meron ba dito dati ganun? Yung tingin niya, akala niya yung forex trading is scam. Ako, akala ko rin dati. Alright? So, paano ko siya nalaman? Edi, inaral ko siya. Kasi pag inaral mo siya, nagtanong ka, di ba? Scam ba talaga? Di ba? So, malalaman mo yung ins and outs ng business, di ba? Ang dali naman na makuha yung information na gusto mo makuha ngayon eh. Kasi meron na tayong mga search bar. Meron tayong mga search engine na pwede ka mag-type. Like si Google, for example. So, malalaman mo na yung sagot if forex ba talaga is a scam. So, after that, ikaw na mismo sa sarili mo, mapoprove mo kung ano ba talaga yung tama sa mali. 'Di ba? So may mga scammer out there na ginagawa nilang pang front yung forex. Pero since nalaman mo na ano yung totoong forex, ano ba yung totoong trading? Pag nalaman mo po yun guys, is doon mo ma-open yung mind mo na making money in forex is possible for you as well. 'Di ba? Hindi na siya magiging imposible, 'di ba? So, yun yung masasuggest ko, no. Kung sa tingin mo scam siya or gusto mo siyang aralin in deeper, 'di ba? Mag-i-Google mo lang, 'di ba? Hanapin mo ano ba yung forex trading, ano ba meron diyan. Para at least hindi yung parang at ito yung number one na wag mong gagawin, 'di ba? Magtanong ka rin doon sa tao na wala ring alam, 'di ba? Kasi pag nagtanong ka sa kanya, technically wala ka rin mapapala eh. 'Di ba? So mas maganda pa magtanong ka na lang sa ano, mag-ano ka na lang ano tawag diyan, mag sariling exploration, 'di ba? Parang ganoon. So mag-search ka, 'di ba? So gamitin mo si Google. Alright? So ano nga ba yung forex trading? So ang forex trading guys is a global marketplace and palitan siya ng mga national currencies. Dito makikita natin yung mga common, mga GBP, GBP, yung mga USD, sila ano pa ba? Sila JPY. So ano ba JPY? Japanese yen. USD is US dollar, GBP is Great Britain pound, 'di ba? So dito makikita mo rin si Euro for example. Isa rin sa mga common na tinitrade dito is si XAU or si gold. So ba't siya tinitrade commodities naman? Alright, so under din siya nung sa forex natin. So natitrade din natin yung gold. Alright, so this is the world's largest and the most liquid na asset market.
When we say about world's largest, tapos na usapan, ito na yung pinakamalaki. Di ba? So largest na eh. Wala nang mas malaking term. Wala namang largest. Di ba? And this is the most liquid and the most liquid na asset market. So ibig sabihin ng liquid guys is basa. Di ba? Hindi. Ang ibig sabihin ng liquid is madali mong napapapalit yung mga assets or yung tinitrade mo into cash. Ayan yung sinasabi natin. Meron siyang cash flow. Yun yung kagandahan dito. Alright? And then, nag-ooperate po ang forex trading 24 hours in a day and 5 days in a week. We are bounded by the institutions, no? So, bangko po ang nagpapagalaw ng forex trading or yung mga institutions. Right? So, 24 hours in a day, 5 days in a week. So, pagka weekends, wala po tayo, no? So, since Tuesday ngayon, pangalawang araw pa lang ng trading natin, no? So, hanggang Friday tayo. And nagko-close siya, Philippine time po, nagko-close tayo by 5 a.m. ng Saturday na. Ayan. So, that is 5 p.m. kasi sa US. So 5 a.m. Philippine time, nagko-close po yung market pagka Saturday na. Alright? And then nagre-resume tayo ng Monday ng 6 a.m. Ayan. So, ito yung resume natin. Alright? So, yan tayo, no? So, ang trading volume po ni Forex is umaabot ng 6.6 trillion dollars. Alright? So, kung ilalagay mo yan sa calculator, to be honest, hindi siya kasya. Diba? So, hindi talaga siya kasya, no? Lalo na pag kinonvert mo yan sa peso, hindi talaga siya kakasya. Tinry ko yan kahit sa scientific calculator, hindi rin siya kasya. Di ba? Nagkaroon na siya ng exponent sa ibabaw. Hindi talaga kasya. Alright? So, dito maririnig mo yung mga terms. Ayan. Sa mga bago rito, no? So, dito maririnig mo yung mga tinatawag na terms sa mga uptrend. Ayan. So, uptrend, ibig sabihin po nun, paakyat. Ayan. So, ito yung kadalasan na tinatawag na bullish, no? So, minsan naririnig mo, bullish yung Bitcoin, bullish yung gold, bullish yung ganito, bullish yung kapitbahay mo. Hindi, iba po yun, no? So, ayan, so kadalasan naririnig natin yun, no? Bullish siya. Alright? And the next natin is yung tinatawag naman na downtrend. So, ano naman yung downtrend? Ito naman tinatawag na bearish or oso. Alright? So, bakit bear? Kasi pababa pag umatake ang bear, no? Compared naman sa bull na paakyat yung atake niya, di ba? Sumungsuwag kasi siya. So, yun yung bull, ibig sabihin. Alright? And then, dalawa yung position po para kumita tayo ng pera dito sa Forex. Alright? May tinatawag tayo dito na position. Yan. So, position. Ano ibig sabihin nun? Yung entry mo. Alright? So, meron tayong tinatawag na buy, meron tayong tinatawag na sell. Dito sa dalawang position na to, pwede po tayong kumita ng pera. And we are making money based doon sa naging difference. For example, nag-enter tayo ng price dito, tapos umakyat siya. So, doon tayo nagkakaroon ng pera. Alright? So, ang ginagawa lang natin yan, guys, for example, nag-buy tayo, tapos syempre maglalagay tayo ng mga stop loss natin and take profit natin. Ganun lang kasimple. And then from there is, pag tinamaan yung take profit natin, magko-close siya with a profit. Pag tinamaan naman yung stop loss natin, magko-close siya with a loss. Alright? So, very important din yung stop loss, no? So, lagi ko itong pinapaalala. Sabi ko, maglagay tayo stop loss to protect your capital. Diba? So, very important yan about sa risk management. Alright? And then, meron din tayong tinatawag na sell naman. Sa sell naman po, we are predicting na yung market is bababa. So, pag tinamaan yung take profit natin, so, meron tayong profit. Pansinin mo, napunta na siya sa ilalim, no? Kasi nga, pababa naman yung market natin. So, in summary, mag-position tayo ng buy when the price might go up. Alright? So, ibig sabihin, might, no? Yun yung ginamit na word. Kasi nga, may chance, di ba, na umakyat siya. Wala namang 100% sure sa trading. Alright? And sell tayo kapag yung price might go low or bababa siya. Ganun lang kasimple po. And then, pag-usapan natin yung tinatawag na lot size, lalo sa mga bago po dito. So, for example, ito po kasi yung unit ng volume na ginagamit natin sa trading. Kumbaga, ito yung dami. Alright? So, for example, bibili ka ng apple. Ang tanong, ilang pirasong apple? Yun. Volume yun. Alright? So, dito guys, ang ginagamit natin sa forex trading is lot size po. Alright? So, explain ko sa iyo. Magbigay lang ako example. Let's say, for example, nag-trade tayo, yung gold na lang. Ito yung pinakamadali kasing computein. So, yung XAU USD. Si XAU USD, let's say, ang naging price niya is 2340.1. And then, bumagsak yung price niya. Nag-position tayo, for example, ng sell. So, bumagsak yung price niya sa 2339.1. So, meron dito makikita mo yung tinatawag na PIP. Ang PIP po is percentage in price. Alright? So, dito binibase yung movement ng isang currency. So, let's say, for example, gumalaw yung price. So, ang PIP po ng gold is itong 2 1 na to. Itong position na to. Ayan. Ito siya. So, ito yung tinatawag niya na PIP. Siyempre, kung madami, edi pips. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun.
And then kung mapapansin mo, ipagmaminusin lang naman natin yan, no? Higher minus lower lang. So 40 minus 39, syempre 1. Tapos 1 minus 1, 0. So ilang pips daw ginalaw? 10. Ayan, ito yung sagot. So since 10 pips yung ginalaw, let's say nag-trade tayo ng microlot, which is 0.01. So pag nag-trade tayo ng 0.01, ang sabi doon, that is 10 cents per pip. So ibig sabihin 10 cents times 10, so magkano kinita mo doon? May kita ka doon na $1. So let's say nag-trade ka naman ng mini lot, that is 0.1, no? So $1 per pip, so ibig sabihin dito kumita tayo ng $10. So kung nag-trade tayo ng standard natin na 1 lot, so ibig sabihin that is $10 per pip naman po. So 10 times 10, so ibig sabihin kumita tayo ng $100. Ganun lang kasimple yan. Alright, so ibig sabihin, dito magdedepende yung magiging profit mo dito sa forex trading. Number 1, dun sa volume, kung gaano kalaki yung trade mo. And number 2 is yung gaano kalaki yung naging movement ng presyo, which is yung pips na tinatawag natin. Alright, so bigyan ko lang kayo ng idea about risk management, no? So kung halimbawa mag-start ka sa trading and ang capital mo for example is $100 and below. Alright, so $100 and below yung trading capital po ang sinasuggest ko is 0.01 ka lang muna. Alright, so ngayon kung halimbawa gusto mo mag 0.1, dapat at least meron kang $1,000 ka dyan. Alright, and then syempre kung 1 lot ka naman, at least may 10k ka dito para safe. Alright, kasi mabilis masyado yung movement na kapag malaki yung lot size mo. Alright, malinaw po ba tayo doon, no? So magdedepende yung volume or yung lot size mo doon sa iyong capital. Alright, kung yung capital mo syempre mag-start ka small, $100 per sample, or $200 per sample. Pag $200, pwede ka na mag 0.02. Ganun lang kasimple yun. Alright, and then, proceed tayo. So kung halimbawa gusto mong aralin, no, tinakpan ko lang yung pangalan na yan. So merong academy po sa BGC na nagtuturo about trading. At ang presyo nila na sinisingil po, for basic lang po, basic lang po ito ng trading, no? So this is a 3 days na seminar. Ang bayad po doon is 85,000 pesos. Sa 85,000 pesos, wala pa po doon yung iyong capital for trading. No? So bayad pa lang po ito doon sa training itself. So 85,000 pesos. And then meron naman nag-o-offer po ito sa TESDA po ito. So mapapansin mo, yung introduction ng forex trading and everything is 15,000 pesos. And then ito namang advance niya is 65,000 pesos. So 15 plus 65, pag pinagsama, bayad ka at least 80,000 pesos. So bakit nga ba mahal mag-aral ng trading? Kasi nga po, ang trading, kung nakita nyo yung result sa akin kanina, yun din yung pwedeng mangyari sa'yo. Ibig sabihin, malaki kasi yung potential dito. Alright? So sabihin mo potential. So, ayan. So bakit nga ba? Kasi ang trading po is a high-paying skill. Ibig sabihin ng high-paying skill, malaki ang pwede mong kitain. Alright? At iilang piraso lang po na skill sa buong mundo, yung tinatawag natin na high-paying skill. Konti lang po, no? So isa diyan is yung kung paano ka magko-close ng deal, 'di ba? Yung closing is a skill kasi 'yun eh. Yung high-ticket skill na tinatawag or high-paying skill. So ito kasi yung mga skill na to, ito yung pwedeng magdala ng maraming pera sa iyo. At pwedeng mabago yung lifestyle mo. At iilang piraso lang po talaga yung high-paying skill na tinatawag. And trading is one of them. Kaya kapag natutunan mo to, malaki talaga yung pwedeng maibigay sa iyo, not just in the terms of income, 'di ba? Malaki yung pwede ring maging improvement ng the way you think, the way you take the decide, kumbaga. So, napakalaking bagay po. Alright, so bago ko ituloy yung presentation, maganda guys, mapanood nyo itong video na to. Training every day, going to school, and generating income is a challenge. But that's why I'm part of the eConomy family. It tells me what and what not to invest in. I can copy and paste trade alerts, I can have Echo AI trade for me, and I get to learn financial literacy and freedom from some of the best traders in the world. No need to be a Wall Street expert. Start small, diversify, and be patient. From education to execution, eConomy has you covered. Start now and change your life forever. Alright, so yung nasa video na napanood nyo, walang iba kundi yung anak ni Senator Manny Pacquiao, na si Jimwell Pacquiao. So siya yung sumusunod sa yapak ni Senator Manny, no? Katulad ng sinabi niya sa video, isa siya sa mga natulungan ng tools and products na meron tayo kay economy at nagiging profitable trader pa rin siya because of following the tools or following the system na binibigay galing dito kay economy. Alright, so syempre, kung nakita niyo yung anak,
So, nandito rin yung tatay. Ayan, so, panoorin natin. From Sarangani Province, The fighting pride of the Philippines. Manny After one round of mitts with Manny Pacquiao, I says, wow, he had speed and he had power. This kid is really special. And Manny Pacquiao was my next Muhammad Ali for sure. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Going with Team Pacquiao. Hey, Pacquiao! How was it? No matter where he is in his life, this man loves the challenge. He's a real warrior, a real fighter. Trust me, right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Well, Manny Pacquiao was an icon. You know, people respected him. He was like Michael Jordan, you know, in the boxing world. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out. Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. And that is why I am partnering with Economy so you can rise to greatness through the power of trading. Experience a change of life with Economy. Alright, so yung napanood natin sa video, walang iba kundi si Senator Manny Pacquiao. So I think kilala naman natin siyang lahat, no? So the pride and glory, 'di ba, ng Pilipinas, 'di ba? So pag sinabi mong Manny Pacquiao, actually hindi lang naman dito sa Philippines siya kilala, no, kundi sa buong mundo talaga. 'Di ba? Katulad nung nakita niyo sa video, 'di ba? Nandoon si Cristiano Ronaldo na isa sa mga kilala naman pagdating sa soccer. Ayan. So, ayan siya, si Senator Manny Pacquiao. Kaya when it comes to legality and everything, tapos na usapan, di ba? Kasi may Manny Pacquiao ka sa loob. And then ayan siya. Alright? And then ito yung economy, no? So, disclaimer lang din, no? So, yung mga results na makikita mo rito, so magpapakita po kasi ako sa inyo ng mga results ng trading. So, this is not a guarantee. Diba? So, like any other business, your success is based on your own effort, dedication, persistence, and commitment. So, your personal earnings will be determined directly, diba, sa results of the time you devote to your business, and yan. And then, past performance does not guarantee future results. So, yun yung pinaka-importante, no? So, yung mga makikita mo dito na mga kumikita na tao, no? So, yun po yung pwedeng mangyari sa'yo. I'm not saying na yun yung mangyayari sa'yo. Magkaiba yun, diba? So, hindi tayo nag-guarantee po rito. Alright? So, ang economy po is based on USA. So, we are a US-based company na located sa Los Angeles, California. So, ang may-ari po ng economy is si Sir Hassan Mahmood na isang financial expert at is multiple 9 figures na global sales po sa economy as of today. And has helped tens of thousands of worldwide na tao. Ang dami, no? Imagine mo yun. So, na-feature na rin siya sa multiple magazines online. And na-feature na rin siya sa mga articles and magazines. So, na-meet ko siya personal. Alright? So, nagpunta siya doon sa trading studio natin sa Pasig, no? So, ito yung before the event. So, na-meet ko siya doon, nakakatuwa. Grabe, very humble na tao. Diba? Bata pa, 31 years old, pero billionaire. Diba? Grabe, no? Ilang piraso lang yung gano'n, no? Yung mamimit mo ng mga tao na billionaire, not just in peso, diba? In dollars. Ganong katindi, no? So, ito siya. Alright, and then, yan, na-meet ko siya sa mismong event. So, this is the event na nilaunch si Economy last May 25. Alright, so ito siya. And then, na-meet ko rin yung president. So, pwede nyo rin siyang i-search kung sino ba si Sir Edwin Haynes, no? So, meron din siya mga libro. Ayan, so pwede mo siya matingnan kung sino ba itong tao na to at gaano ba siya kagaling. Kaya, dito sa Economy, when you have the best management, di ba? Ang ganda talaga.
And then ito si Sir Jarrod Wilkins. Ayan. So siya naman yung Vice President of Business Development. And then there are 3 amazing ways to make money in economy. Number 1 is trading. Kasi magte-trade tayo. So matututunan mo kung paano mag-trade, makakasabay ka sa mga VIP signals and everything. So makakagawa ka ng pera doon. And the other one is affiliate marketing. So kung gusto mo halimbawa din na mag-affiliate marketing, so mamaya tignan mo yung part, lalo sa mga bandang dulo nito. And then yung ranking system natin nandun din, i-explain ko rin siya. Alright? So this is the 3 amazing ways kung paano kumita sa economy. Pag-usapan muna natin syempre yung unang-una, which is trading. So ano ba yung mga services ni economy at paano ito makakatulong sa'yo? So meron tayong para sa stock market, which is stock options. So ako personally, inaaral ko tong si stocks. No? So bago ako sa larangan ng stock market. So inaaral ko rin siya. And nakakatawa kasi ang dami ko rin natututunan ng mga bago. No? So sa stock market kasi or dito sa stocks is iba yung strategies na ina-apply. So kahit kumita na ako sa forex, kumikita ako sa crypto. So ang ginagawa ko, inaaral ko tong stocks naman para at least hindi natatapos yung learning. 'Di ba? Wala naman kasing limitation yung pwede mong matutunan. So why not aralin mo rin siya, 'di ba? So since nandito siya, and I am so grateful kasi merong mga lessons na nandito, no? Or may mga academy tayo for stocks. So matututunan mo rin siya. Alright, and then meron tayo for crypto naman. Alright, so this is an application na merong mga live trading sessions sa loob at merong mga expert trade ideas. Ibig sabihin, mga pwede mong sabayan to, no? So mga may expert trade ideas galing sa 4 na professional traders. So 80% po yung win rate nitong si D5ers. Napakataas nun, di ba? 80%. Alright, and then meron tayong ECA. Ang ECA natin is yung Economy Calibrate Academy. So this is a video trainings po na mapapanood mo dun sa loob ng website natin mismo. So dito matututunan mo ano yung mga fundamentals ng trading, paano ba gumagana, paano ba nakakapag-generate ng pera sa forex and so on. Alright? And then, available siya sa multiple languages. If you are a Spanish person or nakakaintindi ka Spanish or may kakilala ka na Spanish siya, di ba? So may kakilala ka na Arabic, to pwede rin yun. Alright? And then meron tayong application naman na Solex na tinatawag. This is application para sa stocks and forex naman siya. So yung kanina is for crypto, ito naman is para sa stocks and forex. So dito makakatanggap ka ng mga phone alert and then yung mga trade ideas din matatanggap mo rin doon. Alright, mamaya pakita ko sa ano itsura niya. And then ito yung nakatulong sa akin, si Manara. So bakit siya nakatulong sa akin? Kasi before, ako yun mano-mano yung nag-analyze ng market, nag-drawing sa chart, kumbaga nagpa-plot ng mga pattern and everything. So nang dahil kay Manara, medyo mas dumali na yung trabaho. Alright? So, AI technology siya na nag-scan ng market in real time. Yun yung kagandahan dito. Alright? So, next tayo, pakita ko sa iyo ano yung loob ng ECA natin. Alright? So, ito yung ECA natin. So, meron tayong Forex Academy. Ito yun siya. Tapos, ito yung beginner. Yan yung makikapansin mo dito, o baka maliit sa iyo kung nasa phone ka. So, ito yung loob ng ECA, no? Meron siyang beginner, meron siyang advanced na for Forex, meron siyang for cryptocurrency. Sa stocks, meron din siya. Alright, so very important guys na once na nag-start ka is aralin mo to. Kasi isa ito sa mga binayaran mo, di ba? So kailangan matuto ka kung paano, ano ba yung forex na yan. Kasi the more you learn, the more you will earn. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Mas marami kang alam, syempre mas maganda. Alright? And then meron tayong tinatawag na advance ito. Sa advance po nito, lagi ko sinasabi, nandito yung mas maraming pera. As in literal. Marami talaga, no? May mga traders po ako na kumikita ng nagre-range ng $100 up to $800 per day po ito. Because dun sa natutunan nila dito sa advance ng ating Economy Calibrate Academy. So dahil dun sa natutunan nila dito, ito yung kinikita nila. Ngayon, kung tatanungin mo kung worth it ba na panoorin at paglaanan ng time to, ay ikaw na ba nang sumagot? Di ba? Kasi may $100 ka or may $800 ka. Di ba? So yun yung pwedeng mangyari sa'yo. Alright, ito naman yung sa cryptocurrency natin. Kung wala ka pang idea talaga dito sa crypto, this is the fastest way for you to learn. Kasi kung papanoorin mo siya for example sa mga videos like sa YouTube for example, very kasi doon very diversified yung idea. Kumbaga kalat-kalat na siya. So dito at least may step by step. Like may Crypto 101 siya, ano ba yung crypto, ano ba yung KYC, ano ba yung mga CEX and DEX na yan, ano ba yung hot wallet na yan, ano ba yung airdrops, di ba? So, minsan nakikita mo yan sa Facebook. Ano ba yung mga airdrops na yan, di ba? So, dito malalaman mo yun, no? So, may idea siya rito. And then, ito yung sa stocks. Ito yung sabi ko pinapanood ko, no? So, currently, nasa number 3 pa lang ata ako dito. Or nasa number 4. Ayan. So, inaaral ko pa lang siya. Alright? And nakakatuwa kasi nga, ang dami ko rin natututunan ng mga bago. Alright? And then, ito yung masterclass natin. Sa masterclass natin, dito mapapakinggan at makikita mo naman yung opinion ng mga eksperto.
when I say expert, they have been trading for 10 plus years na. 'Di ba? So, ang tagal na. Tama? So, sa 10 plus years na 'yon, tuloy-tuloy na nagte-trade po 'yon. 'Di ba? Hindi yung nag-start ng 2010 tapos nag-stop, 'di ba? 2009 tapos nag-stop, 'di ba? Iba po 'yun, 'di ba? Iba rin yung tuloy-tuloy na ginagawa mo yung isang bagay. Kasi doon ka nakakapag-build ng expertise mo. Alright? So yung mga traders na nasa loob po nito, halo-halo na yan. Andiyan si Jessica Ramos para sa stock market, andiyan si Abdallah for Forex, Edris for Forex, and then si Abdallah again. And then nandito rin si Sir Luis Leal, si Papa Forex, no? So karamihan nandito is stocks, no? So stocks natin, si Ma'am Jessica Ramos talaga yon. And the majority ng nandito po is puro Forex na yan siya. Kasi nga po, nakahiwalay yung para sa crypto. Nandun siya sa loob ng DeFi burst. Alright? And then, ito naman yung Solex natin. So this is the application, ganyan itsura niya. Kung familiar ka sa layout niya, di ba para siyang yung X, di ba? X na kasi pangalan niya, di ba? Yung dating Twitter. Wala na kasing Twitter nung pinangalanan na siya. So ito siya, may newsfeed siya. Di ba? Sa newsfeed, makikita mo yung mga ideas ng mga trader like tong si Say Yes to Jess. Siya si Jessica Ramos. So ito yung product na hawak niya, yung stock options natin. Mapansin mo dito nakalagay, 100% win rate. So dito nagsisignal siya, for example, sabi niya rito, mag-buy daw ng Netflix. Ayan, so na-close na kasi ito eh. Ayan yung result, kumbaga. So ito yung naging gain niya. And then ito naman si Ralph Dancua. Ito yung naman, nag-signal siya sa Forex. Ayan, so Euro USD. And then, ang ginagawa lang po dito, very, very, very easy. Ipipindutin mo lang itong mga copy na to. So pag pinipindot mo yung mga copy na yan, 'di ba? Maka-copy mo na tong buong price. Kasi ang nangyayari pag ita-type natin tong price na to, medyo matagal no. 'Di ba? Pag ita-type mo siya, medyo matagal. So ang gawin mo na lang is copy mo to, tapos paste mo na. If ever you are trading sa MetaTrader 5 or sa website, sa application kung saan yung broker mo, pwede po 'yun. Alright? So or sa MT4 ka bahala. So kagandahan diyan, ika-copy paste mo lang. As in literal na copy paste lang talaga. And then before, ito yung sabi ko, ikukwento ko sa inyo no, kung paano nakatulong sa akin. So before, pinangarap ko rin po yung magkaroon ng ganyan, yung maraming monitor. Kasi sabi nila, mas maraming monitor, syempre, mas maraming pera. Kasi mas marami kang makikita ng mga setup. Makikita mo yung mga double top, makikita mo yung mga double bottom, si head and shoulder, yan yung mga kadalasan ng mga pattern na very common. No? So mas makakapagguhit ka ng mga trend line mo and everything. Sa mas maraming monitor, di ba? So mas marami ka na mamonitor ng mga chart. And then, I've been trading po before economy. So, I've been trading for 8 to 15 hours per day. So, lagi ko ang sinasabi, daig ko pa yung empleyado. Totoo po yun. Yes, totoo maraming pera. Pero wala akong oras. Yun yung pagkakaiba. Yes, nasa bahay lang ako. Pero, grabe yung, yung focus mo pa rin dun sa ginagawa mo. Kasi nga, pag na-miss mo yung mga opportunities ng trade, wala na, tapos na yun, lipas na. Diba? Kumbaga sa tawag nga po namin doon is panis na, di ba? So, hindi mo napapasukin nyo kasi panis na di ba? So, yung time pa rin talaga. Para sa akin po kasi, para masabi mo na mayaman ka, number 1, dapat meron kang pera. Pangalawa is dapat meron kang time. And syempre, pangatlo is meron kang health. Ayan. Di ba? Kasabihan nga health is wealth, di ba? So, kung meron ka lang ng pera pero wala kang time, wala kang health, wala rin. Tama po, hindi ka pa mayaman nun. Kung meron ka nitong pera, meron kang oras, pero sablay naman yung health mo, hindi ka pa rin mayaman. Kung meron kang time, meron kang health, wala ka namang pera, lalong hindi ka mayaman, di ba? So, kailangan po magtama silang tatlo. And I'm happy to say, kahit pa paano, is winu-workout na natin to, di ba? So, parating na tayo doon. Kakaroon na tayo ng time. Actually, ang kumakain ng time sa akin ngayon, not yung trading na. Di ba? Ang kumakain sa akin, majority of my time is to teach people, to help people, to guide them, di ba? Na kumita rin dito. Kasi napakarami po talaga ng tao na gustong kumita rito sa trading. As in, sobrang dami. And sad to say, some of them napupunta sa mga scammer, di ba? Kawawa naman. Di ba? Yung hard-earned money nila, tapos mini-message sila nung nasa Facebook, for example, na sasabihin na, trader ako, invest ka sa akin and everything. Di ba? Kadalasan, mga ibang lahi pa nga yan, parang naka-Google Translate lang yung salita nila. So sometimes doon napupunta, and nalulungkot ako doon. Kasi sabi ko, kawawa naman yung tao. Kasi hard-earned money niya yon, and syempre, ang ine-expect niya kahit paano is kumita siya. Yun nga lang napupunta pa sa scammer, right? So, ito tayo. So, ito yung Manara, no? Pakilala ko siya sa inyo. Si Manara po yung tumutulong sa akin para mag-scan ng market or mag-analyze ng market. So, bigyan kitang sample. For example, ito gold. So, nag-trade ka, let's say 0.01. So, ito yung entry price mo. Tapos, ito yung iyong take profit. Kung nakita mo yung sample ko kanina, no? So dito, pag tinamaan tong target 1 mo, may kita ka na dyan $9. And then pag tinamaan yung target 2 mo, may kita ka na dyan $14.
Alright? So, paano ko na-compute? Ito lang naman yung prices niya. Alright? So, $9 saka $14. Ngayon, kung nag-trade ka for example ng 0.02, edi doble na to. Diba? So, yung $9 mo, magiging 18 na. Tapos, itong $14 mo is 28 na. Ganun lang naman kasimple. Daling computein, no? So, kung nag-trade ka ng mas malaking lot size, let's say 0.05, itong $9 mo, 45 na. Itong $14 mo, 70 na. Diba? So, wala pong limitation yung pwede mong kitain dito. Ganun lang kasimple. Alright? And then next tayo, ito rin, Manara din po ito, BTC naman. So, si BTC, for example, and mapapansin mo, ang ganda ng pagkakaposisyon niya ng stop loss kasi hindi siya tinamaan. Diba? So, ito siya, ayan, umangat pero hindi tinamaan. Hanggang sa tinamaan yung kanyang target. Alright? So, this trade po is nung July 7. Ayan. So, bago-bago lang ito, no? So, July 7 lang po yung trade na yan. Ito naman si GBP-JPY, ganun din, tinamaan yung target. Ayan. So, yun yung kagandahan nitong si Manara. So, siya na yung nag-plot ng mga pattern or nagbibigay ng mga entry para sa'yo. Kumbaga sa pelikula, no, siya na yung summarize na. Yung binibigay niya summary na ng kwento. Alright, so ang overall win rate natin kay economy is nasa 80.71%. Alright? And then, ito naman si Plutos. Ito lagi kong kinocompute to eh. Kasi sinasuggest ko talaga guys. I highly suggest na kuhain nyo rin si Plutos kung gusto mo ng mas maraming signals. No? So si Plutos po mura lang yan. $50 lang yan per month. Ngayon, kung tatanungin mo ko, sir, sulit ba? Eh di, compute natin. Kasi ito naman yung result niya. For example, ito yung gold niya, gold. For gold lang muna compute natin. So let's say itong 130 pips, nag-trade ka lang, let's say 0.01. So ibig sabihin, kumita ka dyan ng magkano? $13. Ito namang isa, 100 pips daw, so kumita ka dyan ng $10. Ito daw tong si gold na to, 170 pips, so meron ka dyan $17. So dito, gold again, 60. So ibig sabihin, meron kang $6. Ito naman, 120 pips, no? So, ibig sabihin, meron kang kita na $12. Tapos, ito naman, 120 pips again. Ayan. So, ito hindi ko na compute kasi loss siya, di ba? So, ito. So, itotal natin. So, 13 plus 17, 30. Plus itong 10, so, ibig sabihin, 40, di ba? So, ito naman, 6 plus 12 plus 12, pag tinotal natin yan, 30 din. So, ibig sabihin, overall na ito, kasama yan, 40 plus 30, magkano daw? Kumita ka ng $70. So, $70 yung kinita mo. Ang pinag-uusapan lang natin, guys, is April 8 to April 12. Ibig sabihin, 1 week lang siya. 1 week lang po. Alright? So, ibig sabihin, sa loob ng 1 week, ito yung kinita. So, lagay na lang natin, for example, average natin $50 ka na lang. So, $50 ang kinita mo sa loob ng isang linggo. So, ibig sabihin, kung 4 na linggo, magkano kinita mo? 200. Diba? Sample lang naman ito. Tapos, magkano daw yung binabayad kada buwan? 50. So, 200 minus mo yung puhunan mo dun para sa VIP signal kay Plutos, no? 20 minus 50, may profit ka pa rin malinis, 150. Ganun kasimple. Diba? So, ibig sabihin, sulit na sulit talaga siya. Diba? So, ito pa lang. Ang pinag-usapan lang natin dito, guys, puro gold lang. Diba? Paano kung masabayan mo pa yung iba? Like to BTC USD. Diba? May JP225 pa, may US oil pa. So, ang dami, no? May US 30 pa siya. So, kung masasabayan mo yan lahat, mas malaki magiging profit mo. Alright? So, ang pinag-usapan lang natin, gold lang po. So, yan si Plutos, no? Maganda yan siya. And then, ito si DeFi Burst natin. So, 80% yung kanyang win rate. Ito naman stock options, 94.12%. Ito namang si bilingual natin. Ito si Iminus Manara Espanyol. Yan siya. So, ito mapapansin mo, 52.38 yung kanyang win rate. Diba? Kahit 52% profitable pa rin. Kasi naka 678 pips siya. So, ibig sabihin, kumita siya niyang week na yan ng $67. Grabe nung galing. $67. May pakita ko sa iyo kung sino to. Alright? And then, ito si RFX. No? So, ito yung win rate niya, 85.71. So, ito si Manara. Isa rin sa mga pwede mong sabayan na mga provider natin. Alright? So, ito, for example, naka TP1. So, by computation, 50 pips daw, may $5 ka dyan. Ganun lang kasimple yun. Ito naman, TP1, TP2. So, TP2, 100 pips. Ibig sabihin, may profit ka dyan, $10. Alright? So, pinagbasihan lang natin again, guys, yung pinakamaliit na lot size, 0.01. Kung mas malaki, syempre, mas malaki yung pwede mong kitain. So, dito, ayan yung mong naging profit niya. Alright? So, isa yun sa mga nagbibigay. Ngayon, ito naman si Papa Forex, no? So, ito si Iminus Manara Espanyol. Nakita mo dito pangalan niya, Papa Forex. So, ito yung ilan sa mga trades niya. Ayan, TP1, TP2, tapos ito, TP2 din. So yes, may mga times na loss. For example, meron ba dito? Alam ko meron siya stop loss. And basta meron dito, ayan, may X na isa.
So, may stop loss, pero marami, lamang pa rin naman yung panalo. Alright? Kasi wala naman ako nakitang trader na walang talo. No? Grabe yun. And then, meron ito si E- po. Ay, itong si, si E- US 30 naman. Alright? Ito po si Abdallah. No, si Abdallah, yan siya. Makikita mo dito. Nagla-live trading po yan siya. Tuwing 9:30 p.m. Philippine time. So, 9:30 p.m. pwede mo siyang sabayan na magla-live session siya. Tapos, live yun na scalping. Ang tinitrade po ay US 30. Ayan. So, yung symbol ng US 30, nag-iiba-iba kasi. Depende sa broker. So, doon sa broker na ginagamit po namin, ang symbol niya is YM. Ayan. So, YM yung pangalan niya doon. Si US 30. Alright? So, ito yung kanyang link. Sinesend niya. Mapansin mo dito, 9:28 p.m. Ayan. So, nag-i-scalp siya 9:30. Alright? So, yan yung mga result, no? Ito nakakatuwa. Ang dami ring mga uma-attend. Ayan. Zoom siya. Tapos, po-profit din. Live trading, no? So, live scalp. Pag sinabi niyang buy, mag-buy ka. Pag sinabi niyang sell, mag-sell ka. And the good news about it is ina-explain niya rin yung reason kung bakit siya mag-entry dun sa area na yun. So, syempre, ikaw din as a trader, gusto mo matuto, gusto mo humusay, gusto mo gumaling. So, yun yung mga bagay na dapat naririnig mo. Yung mga tipong, bakit siya nag-enter dun? Diba? Ano, hinulaan niya lang ba yun? Diba? Dati ba siyang taga-Quiapo? Diba? So, may reason, alright? So, yung reason behind the trade, yun yung importante na malaman natin. So, meron tayong trading community. If you are a person na naghahanap ng community ng mga traders, no, ito po 'yun, no. So you came to the right place, sabi nga natin. So ito siya. All right? So may community tayo, so nagtuturo tayo about Manara, ayan siya. So nagtuturo rin ako personal, face to face kung pwede naman. And then ito yung sa trading studio, ayan yung may malaking TV sa likod. So nagturo tayo about paano gamitin si Manara. And then ayan siya, ayan. So nag-conduct tayo ng training. And then syempre may online community din tayo. Ito yung mas marami. Yun yung lagi ko sinasabi. Bakit? Kasi karamihan po ng mga traders din na nasa organization natin or nasa dito sa grupo natin is ang dami rin nila online talaga. Like for example, meron dito nag-chat kanina ng Canada tayo. Tama ba? Ayan, Canada, di ba? So, siyempre, kung mga nasa ganong lugar, paano naman tayo magkita ng personal nun, di ba po? So, ibig sabihin, nagtuturo din tayo online talaga, no. So kaya naman gawin pong online yung business natin kasi nga trading naman po siya. Alright? So kaya mong matutunan online, kaya mo rin i-execute online yung mga trades mo. So wala naman din problema po. Alright? And then ayan, ito yung face to face din. And then ngayon mapakita ko sa iyo yung mga testimonials ng mga trader na from zero knowledge is ngayon kahit papaano is kumikita na sila. Alright? So ito yung sa binary trading naman, no? So, meron kumita ng 8,600, meron tayong 8,500, may 18,000, di ba? So, ito naman sa Forex naman po ito. Si Rex po ay isang real estate agent. Tapos, lagi kong sinasabi, once na nag-start ka sa economy, maghanap ka na ng kabady mo agad. Kasi mas madali kapag may katanungan ka. For example, meron kayo pinapanood, di ba? Kamusta? Napanood mo na ba yung ganito? Ganyan, di ba? Mas masarap kasi yung magano'n, di ba? May kabady ka or meron kang kasabayan. Kumbaga sa school, parang may kaklase ka niyan na tropa-tropa mo. Di ba? Oy, kamusta? Nagawa mo na ba yung assignment mo? Di ba? So, parang ganun. So, dinamay niya na po dito si Jerwin na isa namang sundalo po na taga Cotabato. Ayan. So, dinamay niya rito. Dinamay niya na kumita. Ayan. So, kumita din siya. So, ito yung naging profit niya. Sabi niya nga dito, thank you Lord. Tapos #economy. Sabi niya, legit tayo dito mga sir. Di ba? So, sundalo po ito. Di ba? So, ito yung kinikita niya, 1,600, 6,400. So, na-withdraw din po agad. Alright? So, yung kinikita mo dito, yes, pwede mo siyang kuhain agad. Wala pong aawat sa'yo. Ganun lang kasimple. Ito naman, from zero knowledge din, si Shiny. Taga Cavite po ito. Ayan. So, ito yung kanyang deposit sa real account niya. 6,300 pesos. Ayan, makikita mo siya. So, kumita ng $71. No? So, yung kanyang initial na capital is lumaki na, naging 176. Diba? As of this picture na to. Diba? So, yan yung kanyang kinita. No? From zero knowledge, ngayon kumikita na rin siya. Nakakatuwa po yun. Alright, and then ito rin si Christine naman. Si Christine from zero knowledge din. So chinaga ko lang din siya talaga naturuan, no. So may mga times na talaga nahihilo siya. No, pag binabalikan ko nga yung usapan namin, talagang sumasakit yung ulo niya and everything, yun yung nangyari, no. So ito yung kinita niya $383. So sabi niya nga dito, kasi sabi ko congratulations, no, dito sa GC namin. Sabi niya itong community ang hindi ko pagsisisihan kung bakit ako napasok. Diba? So sabi ko congrats sa profit niya. Alright, ito naman si George. Hindi ko lang masyadong maintindihan yung salita kasi Bisaya po ata ito. Ayan, so hindi ko masyadong maintindihan. Pero ang salang sigurado ko dyan, ang sabi niya ay thank you.
Thank you, thank you, thank you. 3 beses talaga eh, di ba? So, yung profit niya, $243. Or ang kinita niya is around 14,179. Ganon kalaki yung kinita po niya, no? So, kung tatanungin mo ko, sir, gaano katagal yun? Nandito sa kwento niya actually. Hindi ko na lang parang 2 days, 3 days, mga ganon. Yung kinita niya yung 14,000. Laki, no? Laki ng pwedeng kitain. Yun yung nakakatawa sa Forex. And then, ito naman si Calex, no? Taga-Qatar po yan siya. Ito naman yung kanyang naging profit. Ayan, $132. Alright? And then, ayan. So, ito ilan sa mga kumita doon. 2.39, $23, 23.78, $28. Ito po, OFW yan siya sa Saudi. No? So, waiter po yan siya doon. So, yan kinita niya, $11. Ngayon, mas malaki na kinikita nito. Nagre-range na siya ng, siguro kada linggo, mga $100 to $300 per week dito sa trading niya. Alright, so ito siya. And then ito naman si Jello, taga Laguna naman po yan siya. Tingnan ko lang, naglobat ba yung mouse ko? Hindi naman. Ayan. So, hindi naman siya naglobat. Alam ko naglobat. Ayan, so ito naman si Bern, taga Cavite po. Ito si Dalen, taga Cavite din. Ito si Michelle de Guzman, taga Pangasinan. So, never ko pa po siya na-meet. Ayan, so, ngayon kumikita na rin. And then ito naman si Hans, taga UK po ito, United Kingdom. And then ito nakakatuwa, nakasabay din, first day pa lang sa economy. So, $7.48. First day. Diba? Imagine mo yun. First day may mga around 400 pesos ka na, no? Imagine mo, gano'n lang kabilis yung trade niya. Diba? So, sumabay lang po siya dun sa mga VIP signals na pinakita ko po sa inyo kanina. Ito si Ma'am Renelyn, $32. Ayan. And then, pag-uusapan naman na po natin yung pangalawang paraan kung paano kumita dito. So may mga tao kasi dito na sinasabi, sir, kung hindi ba sila magpo-promote or magre-refer ng tao na gamitin yung products, is kikita pa din ba sila? The answer is yes. Diba? So nagtitrade po tayo dito. Katulad yan, sabi ko kanina, ang first way to earn natin is to trading. So optional na lang yung mag-refer ka ng tao. Alright? So ako, personally, hindi na optional sa akin. Para sa akin sa sarili ko po, hindi ko na siya optional ginagawa, intentional na. So I've been referring people and inviting people to become part of economy. Why? Because ito na yung nakita ko na isa sa pinakamaganda yung products na meron at pinaka-affordable. Na pwede talaga silang matuto na from zero knowledge at maging profitable. Because I've seen people na talagang wala silang idea sa trading and because of the products na meron tayo at yung community na meron tayo, nagkakaroon na sila ng profit. And from there, syempre, since nagte-trade naman ako, diba? So nagre-refer na ako ng mga tao. Sabi ko dito kayo, para at least pag nandito po sila sa community natin, mas mag-guide natin sila. At mas alam ko kung ano yung mapapala nila dito kaysa maging part sila ng other community. Diba? So dito magagabayan ko sila, matutulungan ko sila, and everything. Alright? So hindi na siya optional para sa akin. No? Intentional na siya. Diba? So ikaw, kung gusto mo siya gawing optional, okay lang naman po. No problem naman doon. Alright? And if ever you want to use then yung ating affiliate marketing, no? Paano ba siya gumagana? So, i-upgrade mo lang iyong customer account mo to affiliate account para ikaw ay kumita ng pera. Ganun lang kasimple. Alright? So, ang gagawin mo lang is mag-purchase ng affiliate marketing kit for only $29. $29 lang idadagdag mo, no? So, magkakaroon ka na ng affiliate account. Alright? So, affiliate account, kumikita na po yun. And every time na meron tayong ma-refer na tao, tapos mag-purchase ng kit natin, so, meron kang kikitain doon na $50. Alright? So, parang ano rin yan pag nagbenta ka ng bahay, di ba? Sa mga ahente dyan, di ba? Makaka-relate kayo. Sa mga ahente ng insurance, bahay, sasakyan, di ba? So, every time na may mare-refer ka, meron kang tinatawag na commission, di ba? So, dollars na yung nilagay ko. Ayan, so, ganun lang din po yun. And since nag-refer ka ng tao na naging customer ni Economy, nag-purchase siya ng kit natin, so, syempre, bibigyan ka ng commission or reward ni company, which is $50. Malaki po yun, di ba? Malaki yan kasi aabot yan ng as much as 2,800 pesos. Alright? So, pwede mo na rin idagdag yan sa iyong trading capital, di ba? Or gusto mo withdrawin, pwede rin naman. Alright? And then, ito yung ating ranking system. Sa ranking system natin, explain ko lang sa iyo ng mabilisan po ito. So, let's say, naalala mo pa yung kanina, pinag-usapan natin $50, no? So, let's say, nakapag-refer tayo ng 3 tao. Yung na-refer natin na 3 tao, kumita tayo ng 50 times 3, meron kang 150. Ayon sa ranking system natin, magiging apprentice ka pa ron. And once you are an apprentice po, is may kita ka pa na $25 per week and $100 sa loob ng isang buwan.
So, ibig sabihin, may kita ka dyan na $100 pa na extra. So, 150 plus 100, ibig sabihin, kumita ka ng $250. So, yung $250, if i-convert natin siya into peso, that is around 14,500 pesos. So, 14,500, napakalaking pera na po nun. Ang ginawa mo lang is nagpa-attend ka dito sa webinar natin. 'Di ba? Hindi naman ikaw yung napagod, hindi ikaw yung nagpaliwanag, 'di ba? So pina-attend mo lang sila dito. 'Di ba? Kasi gusto din nila matuto ng trading, gusto rin nila maging part ng community. 'Di ba? So pina-attend mo sila dito sa webinar. Alright? So doon bibigyan ka ng bonus syempre. Alright? So and then meron tayong tinatawag na Influencer 500. As Influencer 500, mas dumami lang yung students under na organization mo. Pwedeng ni-refer mo silang lahat and pwede rin naman na na-refer na sila ng mga tao na na-refer mo. Ganun lang po kasimple yun. So, dito for example, 10 plus 10, this is total of 20 students. So, influencer 500 ka na nun. Pag influencer 500, kumikita ka na ng $125 per week and $500 sa loob ng isang buwan. Yung pinag-uusapan natin na $500 sa isang buwan, that is around 29,000 pesos na po. 29K na yan sa loob ng isang buwan. If you are to ask me, sir, ang 29,000, malaking pera na ba yan? Ang sagot dun, yes. 'Di ba? Kasi ang normal na kinikita po ng empleyado sa Pilipinas is nagre-range siguro ng mga 13,000 or 14,000. Yun ano na po, net na. Kumbaga tinanggal mo na lahat ng mga dapat tanggalin, 'di ba? So aabot yun siguro ng mga 13 to 16 or 17,000 per month. 'Di ba? Tapos may gastos ka pa doon. Kasi syempre meron kang transpo, may pagkain ka, may pumasok, hindi ka kumain, 'di ba? So may pagkain, tama? And then meron din doon yung mga wants mo naman, yung mga gusto mo, 'di ba? So wala na talaga. So, kung extra income ang pinag-uusapan, let's say kumita ka extra 29,000 pesos, imaginein mo, ano yung pwedeng may provide niyan sa'yo or sa family mo. 'Di ba? So, napakalaki ng pwedeng ibigay ng extra na 29,000 pesos. And to me, hindi naman ganoon kahirap. 'Di ba? Hindi naman ganoon kahirap kasi we provide din naman yung trainings kung paano mo 'to gagawin. And meron naman nagkakandak po ng webinar just like this. So, ibig sabihin, dadalhin mo lang sila. Pa-attendin mo lang po sila dito. And then, pwede ka rin maging Influencer 900. Sa Influencer 900, 20 plus 20, ibig sabihin 40 lang na total students. So, 40 na total students, 225 weekly, or $900 na sa loob ng isang buwan. Ang $900, guys, ang laki na po nun. Di ba? Pag kinonvert natin yan sa peso, that is 51,000 pesos na. Di ba? Kung tatanungin mo ko kung ilang tao yung kilala ko na kumikita nito sa employment, konti lang po. Diba? Kasi sa empleyado, pag kumita ka at least 30,000, 40,000, malaki na po yun eh. Nasahuran per month. Diba? Pero dito, hindi pa siya ganun kalayo. Diba? Nasa pangatlong rank pa lang tayo. Diba? So, mas malaki pa yung mga susunod. Ganun kalaki yung pwedeng ibigay sa'yo na itong career plan natin. Alright? So, sa Influencer 1.5, ayan, 1,500. Ganun lang kasimple. So, currently, ang highest rank sa Philippines na meron po tayo is Icon 15. Si Icon 15 is making $15,000 sa loob ng isang buwan. Ang laki na po nito. Ang pinag-uusapan na natin dyan is 860,000 pesos per month po na income. Ganong kalaki. Alright? Kung gusto mo rin yon, so pagtulungan natin, di ba? So, advise mo yung tao na nag-refer sa'yo na gusto mo rin maging Icon. So, sa overall na economy, ang highest rank na meron po is Icon 250. And si Icon 250 is making around 250,000 pesos talaga. Ay, pesos tuloy. Dollars. $250,000. Or around, ito yung around, di ba? So, 14.5 million per month. And I am blessed and grateful na na-meet ko sila personal. Mamaya, pakita ko sa iyo yung picture. And the highest rank na pwede natin ma-reach dito kay economy is legend na rank. When you are a legend rank, may kita ka ng $1 million sa loob na isang buwan. So, that is 58.5 na lang. Depende sa palitan, no? 58.5 million per month. Alright? So, hindi naman sa mukha kang pera, di ba? Pero, ito yung malaking bagay na sigurado, mapapasok mo na dyan yung dream house mo, di ba? Yung dream car mo, yung dream travel mo with yourself at kasama yung family mo, for example. Because traveling, lalo pag sa ibang bansa, kailangan talaga ng maraming pera. Di ba? Alright? So, yan yung kagandahan, no? So, pwedeng ibigay sa'yo ng ganitong opportunity. Alright? So, meron ba dito, guys? Gustong kumita ng $1 million? Meron ba? Pa-type me naman ako. Kumbaga, i-manifest na natin. Diba? Meron ba dito? Ako ta-type na ako kasi gusto ko yan.
Ayan, so ako na una. So meron ba rito guys? Gusto kumita ng 1M? Me, sabi ni Rolinda. Ayan, me, 'di ba? So imagine mo yung age mo ngayon, 'di ba? Tapos kumita ka kahit sabihin mo na hindi mo patamaan yung 1 million. Sabihin na natin, 'di ba? So nag-start ka rito tapos tumakbo ka, 'di ba? Umabot ka ng let's say Icon 50. Si Icon 50, 50,000 na po 'yun. 'Di ba? $50,000. Kung convert natin yan to peso, that is around kulang-kulang 3 million. 'Di ba? Sobrang solid talaga nito. Sobrang ganda, 'di ba? Imagine mo napakaraming pwedeng ibigay nito sa pamilya mo. 'Di ba? So gusto mo ng savings, ito 'yun, 'di ba? Gusto mo ng emergency fund, ito pwede mong gamitin. Gusto mo ng dagdag capital sa trading mo, ito pwede rin 'yun. Alright? So yun yung kagandahan dito sa career plan po natin. Alright? So ang goal po natin is to help more people in the Philippines. Not just in the Philippines, but Filipinos all over the world. Alright? So yun yung goal natin. And currently, ang Pilipino pa lang po sa economy, konti pa lang po yung populasyon natin. Nasa around 4,000 pa lang po tayo. So, unti pa. 'Di ba? So, bago lang po kasi sa economy rito sa Philippines and bago lang po yung idea niya nung pagpasok dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi pa ganun kadami. Alright? So, 10,000 Filipino families. And ako, ang goal ko is magkaroon ng sa sariling organization ko ng 9,000 at least. 9,000 active students under my organization alone. Ganun kalaki. At napakarami nung gusto talagang maging part nitong si economy. Alright? So, forward tayo. So, ito yung nangyari sa akin when I started this business. I started February 24. Yan. So, I started February 24. Ito pa yung fast start commission. Kinuwento kong $50. No? Sa 350, $150. Tapos, isang linggo na apprentice, $25. So, $175 po yan sa loob ng isang linggo. And then, as apprentice, nakakasana yung pang next week mo rin. Alright? So, ganun lang siya kasimple. Makikita mo to dun once na nag-purchase ka ng affiliate marketing kit mo. Magkakaroon ka ng business na tab po dito. Alright? And then, ito na yung nangyari po, no? So, since nag-start po ako ng February 24, ito na yung kinita natin. Umabot na siya ng 318,691. So, ang nai-enjoy ko ngayon is yung trading profit ko. Nakita nyo naman yun kanina na umabot na ng 420,000 pesos. At na-enjoy ko rin yung kita dito sa affiliate marketing ni economy. Ganun lang kasimple. Alright? So, bakit ka pa mamimili kung pwede mo naman kuhain lahat? Diba? So, kabig lang ng kabig. Diba? So, kuhain mo lahat. Why not? Diba? And then, ito rin yung sa wife ko po. So sa wife ko, umabot na rin ng 182,790. Nung tinotal po namin, nagulat din ako. Then, a span of 4 months, ang kinita na ng account namin combined is umabot na ng 500,000 pesos. So, ibig sabihin, kung kumita tayo ng 420 yata yun, yung kanina, sa trading, 420 plus 500, di ba? Magko-close to 1 million na pala ako kasi 920,000 pesos na pala to. Di ba? So, ilang linggo na lang ang bibilangin, abot na ng 1 million po ito in total, in a span of 4 months. And that started nung nag-decide po ako na gawin po itong negosyo na to. Alright, so late pa nga po ako February 24, di ba? Kasi may marami pang mas nauna sa akin. Pero yun nga, sabi ko nga, all in or all out kasi yung idea ko eh. So nung nag-start ako, all in na ako agad. Kumbaga lahat na ng chips, tinapong ko na, di ba? So ganun po yun, all in na tayo. And then ito yung mga apprentices natin. So meron tayong call center agent, meron tayong bartender, meron tayong nurse, meron tayong OFW sa Scotland. Ito yung tinuro ko kanina na OFW sa Saudi, na waiter po. Ito full-time mom. Ayan, Sir Andy. Ito yung taga-Qatar po. Ayan. And then, domestic helper sa Hong Kong. Isa po sa mga lagi kong sinasabi sa lahat ng webinar ko, trading na po yung pinaka-convenient way to make money, lalo sa mga OFWs. Why? Kasi majority ng OFW is hindi naman po sila nakakalabas ng kung saan sila nag-work. Like for example, sa domestic helper, ang pinaka-off lang po nila dyan sa Hong Kong is Sunday. Diba? Yung nakikita-kita sila sa central na tinatawag. So, Sunday lang po yun. So, ibig sabihin, from Monday to Saturday, all they need to do is to work doon sa kung nasaan sila. Kung bahay man yun, o kung ano man yung ginagawa nila. And karamihan sa kanila, hindi po sila nakakalabas. If ever you are doing business na may products, di ba, mahihirapan ka na makipag-meet up, mag-transact, kasi nga, hindi ka nakakalabas. Pero kung trading yung pinag-uusapan natin, kahit nandun ka sa bahay ng amo mo, nandun ka sa bahay ng boss mo, magagawa mo siya. All you need to have is cellphone saka internet. Di ba? Pag meron ka ng dalawang bagay na yun, pwede ka na gumawa ng pera.
And yun yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito sa idea ng trading. Ang dami pang tao na pwede talagang matulungan. Alright? Si PJ, negosyante, ayan, empleyado, Melanie, ayan sila. Alright? So, ito sila. Dami, no? Daming taong kumikita. Ayan, so nandyan tayo, no? So, yun. So, ito, Prodigy 5K na siya, no? So, nakakatuwa. Ang daming nagra-rank up. Alright? So, ito guys, maganda mapanood nyo po itong video na to. Once you learn about economy, you'll never get broke. When I started with economy, I was financially struggling. So I was really praying for an opportunity to come. And God really gives or answers through opportunities. One day, during my birthday, one of my friends came and he was actually from economy. And he was able to explain, okay, what economy is all about. And that actually hits me. And on that day, I decided to sign up. From there, I got really interested in learning about forex trading. And when I started to earn from the financial markets, I'm very excited because it became a lifestyle. Like when I need to go to the coffee shop, I just trade for $10 and I have money. And if I need to go to the groceries, I just trade a certain amount and then I have money for my groceries. So, economy can actually be very life-changing. I would always tell to the people that I talk to that once you learn about economy, you'll never get broke. So, I hope that more Filipinos will be able to experience the services and the products that we offer here in our company. Alright, so yun yung isa sa mga coach na tumulong din sa akin when I was starting dito sa economy. I know trading, kumbaga before economy pa. Pero since bago ako dun sa idea ng mga products nito, so isa siya sa mga tinatanungan ko, si Coach Brian. Siyempre, nandito rin yung mentor ko, si Mentor Edsel Flores. Ayan, so shout out sa'yo. Ayan, so siya po yung nagdamay sa akin. Hindi lang dito, di ba? Sa lahat ng pinasok niya rin ng mga businesses. So, mga pinasok niya, pinasok ko din. Di ba? So, yun po yun. No? So, ito yung tao na to yung sinusundan ko talaga kahit saan siya magpunta. Diba? So, magkakilala kami since college pa. So, kaklase ko siya ng college. Alright? So, matagal-tagal na. More than a decade na kami magkakilala ni Coach Edsel. Alright? And then, ito si Gio. Si Gio po is isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng Economy Philippines. Kasi nga po, siya yung nagdala. Hindi naman nagdala. So, isa sa mga unang-unang tao ng economy dito sa Pilipinas. Alright? So, 25 years old pa lang po siya, and ngayon is icon 15 na siya. And he's making around, yun nga, 860,000 pesos per month. Tapos sa trading niya, I think nung nag-post siya last time, umabot siya ng 150,000 mahigit, 'di ba, per week sa trading. Ganun katindi, no? Syempre, pag mas marami kang fund, mas madali na mag-trade. Ganun lang naman kasimple po yun. Alright, so panoorin natin yung video niya. They need to hear economy because it can really change their lives. When I started this company, I was like skeptical also when it comes to trading. I don't know how to do this. I don't know where to start. But with economy, what I really appreciate is they help me to educate and develop the skills when it comes to trading. Also, what I love, the copy trading. So I just copy and paste, not just to copy, but also to understand how the trader think and how they decide to take that trade. Hi guys, ang ganda ng weather and ang ganda din ng trade signal na nakuha ko from Plutos. So nagsabi siya, buy gold, yan, 1992. So ngayon, nagpo-profit na tayo and we are making $92. When I really learned and my belief went high to this company, after 3 months doing this, I was able to resign my job. And what I really love is the freedom. The freedom to do the things that I really love to do. And also, I want to impart this kind of lifestyle to a lot of Filipinos who are struggling. So having an additional income like this will really help them to have a breakthrough when it comes to their finances.
Alright, so yun naman si Coach Gio, ang dahilan ng ang dahilan ng Economy Philippines, no? Siya po yung isa sa mga pinakauna. So, noong July 21? Ay, hindi. No. Kailan ba yung last time na sinabi niya? 12 pala. Ayan, July 12, yung kanyang unang taon pa lang dito kay Economy. So, grabe, no? Isang taon, tas Icon 15, ganun katindi, no? Oreo, anong gagawin sa Oreo? Kain. Wait lang guys, open ko lang yung Oreo ng anak ko. Ito, baby, oh. Ayan, so ito si Coach Gio. Daddy, plate? Plate? Mamaya po. Ayan, so ito si Coach Gio. Video mo, video mo. Wait lang guys, Ayan, watch ka dun, baby. Sa cellphone ni Daddy. Alright, so ito yung 5 na Icon 15 natin, no? So, Icon 15, Icon 15, Icon 15, diba? So, hashtag sana all, diba? So, next na tayo dyan, guys, no? So, ayan, so, na-meet ko sila, and so, picture-picture nung grand launch, Icon 15, si Mentor Edsel. And ito yung dahilan naman, si Mentor Sunny, kung bakit merong Economy Philippines. Bakit? Kasi siya po yung nagkuha kay Coach Gio. Kaya huwag kayong matakot guys na mag-refer ng mga tao rito. Kasi baka mamaya ito na rin yung inaantay nilang opportunity. Malay mo, 'di ba? So, nang dahil sa'yo, may mga buhay na mabago. 'Di ba? Kasi pag nabago mo ang buhay ng isang tao, hindi lang naman isang tao yung nabago mo. Yung buong pamilya niya. 'Di ba? So, lahat naman ng tao naghanap ng magandang opportunity and then show it to them. Itong ganda ng ginagawa natin kay Economy. Right? So, na-meet ko rin si Madam Lily sa Remba. Grabe, no? So, Icon 100 naman to guys. No? So, $100,000 per month. Ito si Premium Belt, ganoon din. Icon 100. Yan. So, na-meet ko siya nung grand launch na Economy. And then, ito yung malupit, si Sir Suhail. Grabe, Icon 250 guys. Icon 250, 14.5 million pesos per month. Ayan siya, batang-bata. I think 27 years old pa lang ata siya. Ganun katindi, no? And then, ito naman si Alicia. Ayan. So, si Alicia po, Icon 250, bata pa din. Diba po? So, mga 27 din yata, 26, mga ganun. Bata pa talaga. Diba? Icon 250. Grabe, no? And then, do you have what it takes to become the next icon? Kung sa tingin mo, ikaw yun, diba? So, ilagay mo na sa isip mo yun. Diba? Not just for the money, but because of the impact that you can give to other people. Diba? Yung matulungan mo sila. Yung maitawid mo sila sa laylayan, diba? So, napakalaking bagay po nun. Alright? And then, ito yung summary ng makukuha mo once na nag-start ka dito kay Economy. So, tuturuan ka po namin kung paano mag-create ng yung broker account, paano mag-trade sa MetaTrader, ayan, yung basic, and yung mga proper na risk management. Alright? So, ang value po nitong training na ito, no, so, is around 20,000 pesos. But, hindi po yan yung iyong babayaran. That is the value. And then, yung Economy Calibrate Academy natin, 25,000 pesos. So, napakaganda po nito. Ito na yung pinaka masasabi ko nakatapat niya sa market, pero this is better yung academy natin kasi kompleto na siya. May siya stocks, may crypto, may forex, 'di ba? Yung iba nagbebenta ng courses, mas mahal pa rito. Tapos forex lang yung laman, tapos basic lang, 'di ba? So sa atin may advanced pa nga, tapos may masterclass pa nga, 'di ba? And then tong mga VIP signals natin, sa mundo po kasi ng mga VIP signals, no? So nagre-range sila talaga ng nasa $100 to $500 per month po talaga ang bayad diyan. Bakit? Kasi this VIP signals can save you time. And pag nakakapag-save ka ng time, automatically, nakakapag-generate ka ng pera din at the same time. Oh, ganun ba yun, di ba? So, bakit? Kasi nga po, same din naman eh. For example, ikaw, for example, may sinabayan ka ng VIP signals, tapos ako nag-analyze ako ng chart. And it took me 8 hours bago ko nahanap yung entry ko. Kakaabang. Pero ikaw, sinabayan mo lang yung VIP signal na binigay, di ba? So, ibig sabihin, parehas lang tayo na kumita ng pera. But, yung 8 hours na ginugol ko, hindi ko na kailanman maibabalik. So, ibig sabihin, nakasave ka ng time doon. Kasi sumabay ka lang doon sa VIP signal. Ganon kasimple po yun. Alright? And then, si Manara AI scanner natin, medyo mas mahal po ito kasi nga, latest technology. Kung ikaw ang magde-develop na ito, sigurado ako mas mahal siya. Di ba? So, mas maganda, gamitin na lang natin siya. Di ba? So, value niya is 50,000 pesos. If ito total natin lahat ng matatanggap mo, ang total na value na matatanggap mo with your money is 120,000 pesos. But good news, hindi mo siya babayaran ng 120, hindi mo rin siya babayaran ng 60,000, hindi mo rin siya babayaran ng 20,000. Dahil ang babayaran mo lang is 8,800 pesos. Or kung ano man yung katumbas
ng $149. So, sometimes nagiging 8,835. Ayan. Minsan nagiging 8,840. Depende. Basta, ang consistent is $149. So, kung ano man yung palitan ng dollars, hindi ko na alam. Diba? So, mga nasa ganito siya. Alright? So, this is for the first 8 slots lang. So, actually, hindi yan 8. This is only 3 slots available na lang po. So, bakit ko sinasabi na 3 na lang? So, mag-unahan na lang, no? Kung sino yung mga gusto. Kasi, yun po yung paglalaanan namin ng time. Tututukan namin na makapag-execute agad ng trade, matuto agad about trading, no? So, yun yung mga tao na yun, alright? And then, ayan siya. So, $149 for the first 4 weeks and then $99 lang po siya ang renewal or yung maintenance natin dito sa account natin kay Economy. Bakit siya may 99 per week? Kasi nga po may kasama siya ng mga VIP signal sa loob at nandun na rin itong mga products natin like yung Academy, si Solex, and si Manara. And all these signals will make you money. Ganun lang kasimple. So, nakaka-save ka ng time but still you make money. Ganun lang kasimple. No? So, $99, napakababa na po nun. Kasi nga merong akong nakausap last time, ang binabayaran niya is $250 per month doon sa VIP signals na sinalihan niya. And yung win rate nun is mas mataas pa yung nasa atin. 'Di ba? Kaysa doon sa binabayaran niya ng $250. Kaya nag-unsubscribe na siya doon. Tapos dito niya na tinodo kay Economy. Kasi nga mas malaki yung win rate natin or mas maganda yung mga signals na binibigay. Ganun lang kasimple. So sabi ko nga, take risk or lose the chance. All of us here is tumatanda po. Yes, tanggapin nyo na. Di ba? Wala na kayong magagawa doon. So, ibig sabihin, the earlier you start, the better. Kasi nga po, kung ano man yung lakas mo, yung husay mo, yung galing mo ngayon, yan na yung ikaw eh. Di ba? So, yan na yung, kumbaga, as time goes by, nagde-degrade yan lahat. Yung energy na meron ka, yung kagalingan mo, matuto, for example, yung talino, husay at galing, di ba? So, nagde-degrade yan as time goes by. So, this is the perfect time na mag-umpisa tayo nito, na aralin. And kung halimbawa, meron ka pang kinikita ngayon na pera, for example, may trabaho ka, ito yung time din na the best na umpisahan mo to para makapag-establish ka ng skill. Skill that can give you more money or more time, diba? For your family and kung ano man yung mga gusto mong gawin sa buhay. Alright? So, para hindi ka rin pressured. So, since may trabaho ka pa ngayon, diba? Umpisahan mo na to, inaaral mo na siya. Kasi yung trabaho, alam naman natin, hindi siya forever. Diba? Meron ba dito, alam forever yung trabaho, diba? Wala naman eh. Diba? At some point, magre-retire ka. And pag nag-retire ka, the question is, ano yung na-establish mo? Diba? May business ka bang na-establish or meron ka bang skill na natutunan? Kasi pag nag-retire ka, basically, mahihirapan ka na rin mag-apply no, sa mga trabaho. Alright? And then, I've been doing this kind of business for 11 years na. Tagal na po. And I've seen people na mga thinker, yung mga pag-iisipan. And good news about sa mga thinker, no? So, wala pong nangyari sa buhay nila. Bakit nga? Kasi thinker sila. Diba? Alam niyo po yung statue ng thinker, yung nakaganon, di ba? So, kaya nga siya statue at bakit siya nandun? Kasi nga, thinker siya, di ba? Wala naman nangyari. Kakaisip. Di ba? Pero yung doer, sila yung mga kumikita, yung mga nagde-decide na gawin po ito. And I've seen people from rags to riches talaga na kumita ng million dito sa ginagawa po natin na industry. So, yung millionaires po, no? I created millionaires na before pa. Alright? So, ngayon, ang goal ko na is millionaires in dollar na po. Yan. Di ba? Kasi nakita na ako ng tao na kumita ng million in peso. Eh. So, million in dollars naman yung ginogol ko ngayon sa mga tao na tutulungan natin. Alright? And then, if you are watching this video po, or this webinar, gusto ko pong malaman kung ikaw ba yung number 1 na tao. Meron ba dito guys yung mga number 1? Yung mga ready na mag-start. Ayan. At magsa-sign up na po. Meron ba dito number 1? Pa-type naman po ako sa chat. Meron ba number 1? Number 1. Ayan. Meron ba dito? Number 1? Sige, pa-type po. Huwag po kayo mahiya, no? So, yung mga gusto nang kuhain agad yung available slots natin. Di ba? Yung mga action taker. Meron ba dito? Ayan. Si Gerard. Ayan. So, yan. So, meron ba mga number 1? I think yung iba rito kasi nag-start na, no? Like, for example, si Orlando, nag-start na siya kahapon, di ba? So, meron ba dito number 2 naman? Yung mga super interested pero meron lang ilang mga tanong. Ayan. So, meron ba dito number 2? Yan. So, type nyo na lang sa chat. And I am very sure na hindi ka number 3. Ayan. So, number 2 daw si Rolinda. So, meron ba dito mga number 3? Ang number 3 naman po is yung mga hindi interested. And I think wala ka dito. Kasi nga, hindi mo naman tatapusin tong webinar natin hanggang dito sa dulo kung hindi ka interested. So, ibig sabihin, you are interested po. No? So, paano yung time ko? Paano yung time niyo po? So, Ma'am Rolinda, if
ever na meron pong nag-refer sa inyo, so message nyo po siya. Alright? So, para magkausap po kayo kung paano nyo i-ano po yan, i-settle, no? So, 2 a.m. dito now. Yeah. Opo. So, yun. So, ano po yung tanong? Ayan. So, actually, tapos naman na to guys. Now is the perfect time to act po, no? So, Ma'am Rolinda, message nyo po yung tao na nag-refer po ng video. Or kung wala pong nag-refer sa inyo, mag-message po kayo sa akin. Alright? So, pwede po yun. Pero kung may nag-refer po sa inyo, siya po yung message niya. Ayan. Si Coach Edsel. Ayan. So, message nyo po siya. Alright? So, ito, pwede nyo po yung message yung admin po natin. So, I think merong admin dito na available. Pa-take note po ni Ma'am Rolinda. Ayan. Message sa admin natin. Ayan. Sige po. You're welcome po. Ayan. So, para at least is maano po natin siya, ma-note po natin yung concern nyo. Alright? So, yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ng umattend. And welcome po sa economy, lalo sa mga mag-i-start po. And pagtulungan po natin na makatulong din po sa mas maraming tao. And with that, maraming salamat and kita-kits po tayo sa susunod na training or webinar po natin. Thank you po. Thank you po sa time nyo. Ayan. So, kung pwede po, mag-request lang ako mag-picture tayo bago po kayo umalis. Ayan. So, open nyo lang po yung camera kung pwede naman. Alright. So, ayan. Si Sir Orlando. Kita natin. Ayan. Hello guys. Ayan. Hello kay Ma'am Rolinda. Ayan. Sama ka? Sama daw yung anak ko sa picture. Ayan. Hi! Hi mo sila. Hi! Hi! Ayan. Picture tayo guys. So, smile tayo. 1, 2, 3, smile. Yun. Ayos. Nakangiti. Opo. Ka-smile, no? Ayan. So, thank you guys. Thank you everyone. Maraming salamat po. Thank you. Bye po. Bye guys. Bye, Daddy.